Toothpaste, pwede? Yes. Huwag mo naman siya ganun lunukin sa sobrang gutom mo. Huwag mo ninununok ang toothpaste, hindi yan pagkain. Pagkain, iwas bago sumikat ng araw hanggang sa paglubog. Akala kasi nila, isang buwan tayo hindi kumakain. So inshallah, ma-explain natin yung Ramadan konti. Babanggitin natin dito is yung pagpa-fasting. Pero bago yun, may dalawang ayat tayong babanggitin sa Quran patungkol sa kaugnay dito sa fasting. So Surah Baqarah, chapter 2 ng Quran, verse 183. Sabi ng Allah dito, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Sa malapit na kahulugan, sa Tagalog dito, o kayong mga naniniwala, ang saum, pag-aayuno ay itinagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa mga nauna sa inyo upang sakali kayo ay matakot sa Allah ng may tunay na pagkatakot sa Kanya. At sa another ayah din, Baqarah din, Surah Baqarah, chapter 2, verse 185 naman ito, kasunod din niya sa baba. Malalim ang Tagalog dito, inshallah. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Faman shahida minkumul shahra فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Buwan ng Ramadan nang ipinahayag ang Quran. So ang buwan ng Ramadan kung saan ipinahayag ang Quran, ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malilinaw na katibayan ng patnubay at pamatayan sa pagitan ng wasto at mali. Itong Quran ibinadala sa buwan ng Ramadan para gabay sa mga tao sa buong salibutan. So wag niyo ipagdamot ang Quran na sa amin lang yung mga Muslim. Syempre yung mushaf, yung full Arabic lang, hindi na pwedeng hawakan na sila ay hindi malinis. Lalo, hindi naman din hindi naman siya Muslim para mabasa yun, hindi naman yun naintindihan din. Kaya ang Quran na copy na may translation, yun ang walang problema. Hawakan nila kahit walang ablution. Yung may translation. Dahil hindi naman yung mushaf, translation yun. Translation ng Quran, hindi siya full Arabic na. So yun ang pwede nilang hawakan. So ito ay gabay para sa buong salibutan para malaman natin ang tama at mali. Kaya sino man sa inyo ang nakatanaw sa bagong buwan ng Ramadan, siya ay nararapat na mag-ayuno at sino man ang may karamdaman o nasa paglalakbay. So sino na ang nakasaksi ng yung buwan na pagdating na ng buwan ng Ramadan, pagkakatiwalaan yung taong pinagkakatiwalaan na siya yung sisilip sa sa buwan na yon na pagdating ng Ramadan. At sino man nasa may karamdaman, may sakit. So ito na, dito na tayo sa batas ng about sa topic nyo sa Ramadan. So sino man may sakit, may karamdaman o nasa paglalakbay, ang katumbas ng bilang ng araw ng pag-aayuno sa ibang araw ay dapat tuparin bilang kabayaran ng pagliban. So, yung iba minsan talagang magfa-fasting pa rin kahit nasa biyahe na o kahit may sakit na. May sheikh noon nagsabi din sa akin na kasama ko sa Pinas, nagbibiyahe kami. Sabi niya, against ka din sa sunnah. Nagbibiyahe ka, alam mong nahihirapan ka, malayo ang ating pupuntahan, mauuhaw ka, talagang mahugutom ka. 6 hours ang biyahe, malayo. Halos minsan pa nga, hindi pa aircon yung bus. So, mainam is, huwag ka na mag-fasting. Hindi mo kaya. Nasa Quran mismo. Pero yung mga ibang biyahe minsan kaya naman natin, di ba? Dati nag-umrah kami, fasting pa rin kami. Yung minsan umrah, hindi kami nagpa-fasting. Kasi nagbibiyahe ka talaga malayo, 12 hours. Minsan naman, fasting pa rin kaya. Lalo yung pabalik. Kasi aircon naman ang bus. Kung iisipin mo, hindi ka naman napagod, nakaupo ka lang, natulog. As long as kaya, then tayo, mag-fasting ka pa rin. At kung may sakit ka naman, walang problema. Bayaran mo na lang sa ibang araw. O after Ramadan, bayaran mo yung mga araw na hindi ka nag-fasting. So dito siya sabi, hangad ng Allah na ito ay gawin magaang para sa inyo at hindi niya hangarin ito ay gawin mahirap para sa inyo. At hangad niya para sa inyo na buuin ang mga itinakdang araw ng pag-aayuno at upang ninyong dakilain ang Allah para sa anumang kanyang ipinatnubay sa inyo at upang sakali kayo ay matuto magpasalamat sa kanya. Kaya nga 'di ba sa Eid, puri natin ang Allah or nagsasabi tayo, di ba, yung takbir, Allahu Akbar. Punta tayo sa sino dapat ang mag-fasting, yun nasa tamang gulang. I think meron pala kayong pwedeng i-download na Ramadan para kay kabayan. At napakaganda nito, nandito lahat ang mga kailangan nyo malaman. Ngayon ko lang naalala to, dapat pala kanina ko po binuksan to para makita yung mga sakaling mga itatanong nyo patungkol sa pag-aayuno. So sa buwan ng Ramadan, kung saan alam natin isinasara ang pinto ng impyerno at binubuksan ng pintuan ng paraiso. At ang mga demonyo ay nakakadena. At ang gantimpala sa buwan ng Ramadan, alam natin lahat ng gawa natin
ay para sa atin. Pero lang sa pagfa-fasting, ito ay para sa kanya at siya magbibiyaya dito. Siya ang magre-reward dito. So, kung isipin mo bakit ang fasting? Ang fasting kasi hindi mahaluan ng pakitang tao, di ba? Ang ibang gawain pwede mahaluan or minsan nakikita ng tao. Tapos pwede maaaring maiba yung intention natin. Pero ang fasting, tanging hindi mo magawa para bilang pakitang tao. Pwede ka magtago. Kunwari hindi ka fasting, di ba? Pwede magtago sa bahay, sa ref. Andun pala siya sa kusina, kumakain. At hindi pala siya nagpa-fasting. Tapos, paglabas niya, makiki-iftar siya kunwari fasting. So, naitatago mo. Kaya itong pag-fasting, naalala ko yung high school ako, galing din yung mga classmate ko. Kumain ka na, wala naman nakakita sa'yo eh. Wala naman yung nanay mo dito, hindi ka namin susumbong. Natawa lang ako, sabi ko, hindi naman ako nagpa-fasting para sa nanay ko, para sa ibang tao. Nagpa-fasting ako para sa Allah, sa Diyos namin, hindi para sa kahit kanino. Talagang supportive pa eh. Pagtatanggol daw nila ako, tatakpan daw nila ako eh. Hinihila ako sa kantin. Sige na, takpan ka namin. Walang makakita sa'yo na Muslim dito. Kami bahala. Hindi ako nag-aayuno para sa kahit kanino. Kaya doon nila hindi nakikita talaga yung tibay na pananampalataya ng isang Muslim na para sa Allah talaga ginagawa. Loyal tayo, no? Loyal tayo sa ating relihiyon. At kaya alhamdulillah may dalawa sa classmate ko nung high school na yon. Ngayon nag-Muslim sila, di ba? Nagawan ko ng video yon. Nag-Muslim sila alhamdulillah. Nakikita nila yung tibay natin sa Islam. Kaya kung mayroon sa inyo, may pinagdadaanan, may mga high school sa inyo. Yes, alam natin yung sacrifice ng pagfa-fasting sa Pilipinas. Mainit. Full day ang school. Umaga hanggang hapon. Talaga nakakagutom. Pero alhamdulillah, kung nagawa ko, kaya yun. Marami din akong sakripisyong gaya na ang init pa naman sa lugar namin sa Pangasinan. So inshallah, ano pang mga kailangan nyo malaman sa fasting? Hinanap ko dito yung mga sino ba dapat mag-fasting. So sa mga buntis, nabasa ko kanina, kung meron sa inyo may nagdadalang tao, hindi yung nagdadalang dumi. Sa CR mo yun ilabas. Yung nagdadalang tao, kung alam niya makakapahamak sa kanya, ay pwede siyang hindi mag-fasting. Kung alam niya makakapahamak sa kanya at sinabi ng doktor din niya, no? At ang doktor niya is mapapagkakatiwalaan. Hindi doktor na kafir na sabi niya, huwag ka na mag-fasting, kaliwali yung paniniwala niya. Hindi, doktor din na Muslim o doktor na mapapagkakatiwalaan na magsasabing may sakit makakasama sa'yo, yes, pwede ka. Pag nagpapa-breastfeeding, yes, pwede. Kung alam mo din na magiging sa'yo, magiging masama ang dating para sa'yo, or may harm na mangyayari para din sa anak mo, is pwede yung hindi mag-fasting dito nabasa ko. Basta bayaran na lang sa after din ng Ramadan inshallah. I-copy paste ko yun, pwede ko i-send sa group natin, basahin nyo inshallah. Ano pa mga kailangan nyo nalaman na about sa batas ng pag-aayuno? Ang pag-aayuno, baka may mga bagong Muslim dito, ano nga ba ang pagpa-fasting? Akala ng iba about pagkain. Kasi ang Ramadan minsan naging about pagkain na. Ano yung the best na iftar, ano yung the best na samosa, palaman, di ba? Alam na ng mga kasambahay natin dyan na anong itsura ng Ramadan. Minsan yung mga ibang hindi Muslim, ayan na naman Ramadan, dami na ng hugasan na kaldero, dami na ng bisita. Kasi minsan naiiba na din yung meaning ng Ramadan eh. Kahit sa mga Arabo, yes, may in-interview kami noon na binatang Arabo. Sabi namin, anong ginagawa niyo pag Ramadan? So yun, naghahanda kami ng pagkain, anong masarap kakainin sa iftar, lalo sa dinner. Tapos sabi na, after ng Isha, anong ginagawa niyo? Manunod na kami the best na movie, yung palabas sa Netflix. Grabe talaga, naging Ramadan itong mga to about Netflix. Dapat pala palitan, buwan ng Netflix ngayon, hindi buwan ng Ramadan. So ganun na nagiging Ramadan nila. Samantalang ang Ramadan is hindi lang din about pagkain o pag-iwas sa pagkain. Pag-iwas sa lahat ng mga kasamaan, masamang marites, good sa marites lang pwede. Pag-iwas sa pagkain, inumin, makipagtalik sa asawa. Alam ko, hindi maintindihan single siguro yun. At kahit anong ilagay sa bibig, kumain ng bubble gum, candy, kala kasi ng mga iba pwede. O kaya kahit yosi, di ba? So wala kang ilalagay sa bibig mo. Toothpaste, pwede? Yes, wag mo naman siya ganun lunukin. Sa sobrang gutom mo, wag mo ninununok ang toothpaste, hindi yan pagkain. Yes, pwede kang gumamit, pero pag alanganin ka na baka may malunok kang flavor, baka may ginagamit mo yung toothpaste ng bata na may flavor na carrots, at kinain mo, siyempre, yun ang sinasadya mo. So, hindi din pwede yun. Toothpaste lang na konti kung mabaho talaga hininga mo. So, maliit lang na toothpaste o mouthwash. Pero make sure na wala kang ninununok na flavor. Pero laway mo, yes. Lunukin mo, laway mo, walang problema. Sana wag magkamali. Kasi dati may tumawag sa akin. May tumawag sa akin na isang daya na babae. Sabi niya, may tumawag sa akin na Arabiana na yung katulong daw niya dura ng dura bawat maya-maya. So, nagtataka siya, bakit dura ng dura? May problema ka ba sa bibig mo, sa laway mo, o sa ano? Sabi niya, fasting kasi ako eh. So what? Sabi na nga mo. Sabi niya kasi hindi pwedeng lunukin yung laway. Sino may sabi? Ayun, sino naman Casey sa buong mundo? Sabi niya, sinabi yung Casey na pag-aralan namin yan eh. Patay tayo dyan. Tapos tinawagan ako. Sabi ko, sinili, wala akong naalala may sinabi ako dyan. Chinek ko yung mga videos ko about Ramadan. Meron doon, na-mention ko nga yung laway, pero malinaw na sabi ko, okay lang lunukin, walang problema. Pero ginawa kong biro na wag mo naman pagtiyagaan na iipunin mo yung laway mo at iinumin mo parang tubig.
sineryoso niya yun na inisip niya, ay bawal pala pag inipon na gagawin tubig. So walang problema kahit ipunin mo pa yun ng isang balde yung laway mo sa bunganga mo at inumin mo, walang problema. Pero ang tinutukoy ko doon, huwag mong tiyagaan. Ngayon, alakala nga bawal yung laway. So, na-misunderstanding. Kaya mahirap din mismo yung mga minsan mga video-video tapos hindi nagtatanong yun. May isang Arabo nangyari yan sa lecture ng isang sheikh. Pumunta siya sa masjid. May narinig siya na alam ko about regla to. Na may nasabi yung sheikh patungkol doon na pwede silang, may nasabi siyang pwede something. Tapos umalis na itong lalaki, hindi niya tinapos yung lecture. Narinig lang ngayon, ay pwede pala. Tapos lumabas siya. Ngayon, kinalat niya. Sabi niya, Sheikh, pwede. Sabi niya, mali ka, ang tinutukoy niya ganitong part. Hindi mo tinapos yung lecture niya. Dumaan ka lang sa masjid, narinig mo lang marites na konti, umalis ka na. So, dapat din mag-ingat tayo sa ating pagmamarites. Na minsan narinig lang natin konti, lumayas na tayo. Oh, sinabi ni Casey, pwede daw. Pwede ka daw mag-asawa hanggang 5. Yan, dami ng galit ng babae sa akin. Yung pala, ang tinutukoy ko doon pwede ka magdagdag ng 5 business, hindi babae yun. So, okay, sana po naunawaan nyo. Ganito tayo mag-ingat. So, naintindihan nyo paano mag-fasting? Pagkain, iwas, bago sumikat ng araw hanggang sa paglubog. Akala kasi nila, 1 buwan tayo hindi kumakain. Yes, yung high school ako, tinatanong ako, nag-google sila. Totoo ba? Ang galing nyo. Grabe, 1 buwan kayo hindi kakain. Sabi ko, sino ba may sabi 1 buwan? Hindi kami kakain pag sumikat lang araw hanggang sa paglubog. Sa gabi, kumakain pa rin kami. Nagugulat sa akala nila 1 buwan hindi pwedeng kumain. Baka may umatin ng last lecture ko, di ba? Nagkwento ko doon na yung numabot pa ako ng elementary grade 6 sa Pinas. At yung time na yun, may subject kami about religion. Di ba? Alam ko na sa high school or elementary may sinisingit sa subject natin about sa mga religion. Pagdating doon sa about sa Islam at sa Ramadan, nakasulat doon sa book, bawal daw tayo maligo. Alam mo yung pakiramdam na ikaw lang ang Muslim sa loob ng kwarto, ng classroom. Tapos lahat ng classmate ko nadiri at tumingin sa akin na hindi daw pala tayo pwedeng maligo sa buwan ng Ramadan. Sa loob ng 1 buwan. Nakalagay daw doon sa book na magaling na DepEd. Kaya nagalit tatay ko, inuwi ko yung book na yun, nakita niya, binasa niya, kinontak niya. Ewan ko kung natanggal na yung kinontak niya, o nilakad niya. Nagalit talaga siya. Sabi, sino hindi tayo pwede maligo? Yung araw na yung sobra talaga yung, alam mo yung parang tumingin sa akin lahat ng mga classmate ko na diring-diri. Iw sila ng iw. So, alam mo yung sacrifice ng isang Muslim talaga ng pagdadaanan natin minsan. Kaya yung may mga bagong Muslim dyan, may pinagdadaanan. Huwag nyo isipin kayo lang. Lahat tayo, kahit mga born Muslim din, may mga pinagdaanan kami noon sa school natin, sa mga Christian school sa Pinas. So, may mga ganun talaga diskriminasyon. Sa akin, 2 pa nga diskriminasyon. Diskriminasyon sa pagiging Muslim, diskriminasyon sa pagiging Palestinian o Arabo lalo. So, lahat tayo nandaan dyan. Ngayon, maintindihan nyo ng fasting bago sumikat ang pag-adhan ng Fajr hanggang sa adhan ng Maghrib. Okay? Pag-adhan ng Fajr, hindi na pwede. Kasi akala ng mga iba, pagsikat lang talaga ng araw. Hindi pa sumisikat ng araw, di ba? Pagtapos na sala ng Fajr, ako yung bata ko, yun ang pagkaalam ko eh. Kataas ng Fajr, pwede ka pa kumain kasi hindi pa naman sumisikat yung araw, madilim pa eh. So mali, yung pala yung adhan ng Fajr ang inana to. Pag nag-adhan na ng Fajr, kaya bago mag-adhan ng Fajr, kailangan gumising ka mga 3, ganun, before 30 minutes, makakain ka na. Dahil andun din yung biyaya. Tapos, hanggat sa paglubog nito. Pag lumubog na talaga, no? Kahit sabihin mo pang medyo maliwanag yung sky. Pero nakita mo yung buong bola, bilog ng araw ay talagang lumubog na. 'Di ba? Minsan pag nagbumuni-muni ka doon sa tabing dagat, sa tabing dagat ako noon. Nakikita ko yun kung paano lumulubog yung araw talaga. Minsan kalahati pa lang or 1/4 pa, kaya masilaw pa. Yun, hindi ka pwede mag-break ng fast. Hindi pa naman lumulubog ng totally lubog talaga, 'di ba? Yung mga mahilig magmuni-muni noon sa tabing dagat na may pinagdadaanan. Related kayo dyan, alam ko. Ngayon, ano pang kailangan nyo malaman sa fasting? Sige, baka may mga tanong, pwede mag-chat kasi pambabatas about sa fasting. Kung ano pang mga hindi nyo alam about sa pagpa-fasting. Siguro hanggang doon na lang ako, inshallah. Baka may tanong tatlo. O kung may mga gusto mag-chat about dun sa kulang sa topic ko sa about sa pagpa-fasting. Sana nakakatulong sa inyo yan at yung application, inshallah. Kita-kita ulit tayo itong Ramadan. May lecture ako, I think, sa March. Itong March ng I think 10 at meron pang isa. 2 yon itong buwan na ito. I think tapos na yata ako isa, so March 10 na lang yata natitira. At naway sana po andun kayo lahat. At huwag niyo po kalimutan mga kapatid natin sa ibang bansa, Syria, Yemen, Myanmar ng mga Muslims or lalo sa Gaza. Wala na ako ma-describe kung anong pagsubok pa na hindi pa nangyayari sa kanila. Walang bahay, walang pagkain, walang kuryente, walang tubig, walang trabaho, wala lahat. Kung may hahanapin kang tao na dumating sa kanila yung lahat ng pagsubok, parang wala na akong mahanap na katulad nila. Or sa atin kasi sa Pinas, marami tayong mga problema minsan. Di ba? May makikita ka mga OA na kabayan natin na ako, may sakit yung anak ko, may ganito yung nanay ko, may ano yun. Yes, andun, may problema ka din, may pinagdadaanan tayo lahat. Pero kung ikukumpara mo lang yung sarili mo doon sa kanila, na as in yung taong walang-wala lahat, as in natutulog na sa kalsada o sa ospital na walang bahay, walang pagkain, walang kuryente, walang tubig for 4 months. Makikita mo pa na maswerte pa rin tayo. Na ito lang yung problema mo, pero may bahay ka, may kuryente ka.
may cellphone ka, may something ka, nawala sila. Doon, wala na akong nakikitang pagsubok na wala sa kanila. Hanap ka ng pagsubok na wala sa kanila. Yung namatayan, di ba? Lahat andun na eh, di ba? Halos lahat na nandun na. Yung pagsubok sa kanila. Kung maghahanap pa tayo. So, wag niyong kalimutan. Naniniwala ako na karamihan sa inyo mabubuting tao, mabubuting mga babae. May takot sa Allah. Wala kayong masyadong kasalanan, pero lang siguro sa Marites. At feeling ko katanggap-tanggap din yung mga dua nyo. So, wag nyo silang kalimutan ipagdua. Kasi naniniwala ako na kayo yung matitinong babae, siguro, di ba? Na nasa loob lang ng bahay, gumagawa ng trabaho. At mas siguro, mas wala kayong kasalanan masyado kaysa sa amin mga lalaki na puro sa labas. So, inshallah, at kayo yung mga alam ko siguro may oras magtajud sa gabi, nakasudyod sa harap ng Allah sa madaling araw at umiiyak. At hingin nyo sa Allah na matapos na ito at maging malayo yung mga kapatid natin mga Muslim. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Okay, maraming salamat po. Lalo itong Ramadan, inshallah. Mas feeling ko katanggap-tanggap ang dua ng mga babae. Mas malambot mas nakakaramdam ng awa siguro ang Allah sa inyo kaysa sa aming mga lalaki, mga loko-loko. Yan, mga salam, syukran po.